Hi everyone! Welcome to my channel at ngayon, titingnan natin ang isa pang kakilakilabot na kaso. Sa Manao sa Amazonas, May 11, 2020. Nagsimula ang umaga ni Henry, tiyuhin ni Kimberly na may mabigat na pakiramdam. Hindi naging maayos ang nagdaang gabi. Bago yon, nagpaalam si Kimberly na gabi na siya uuwi at hiniling na huwag isara ang pinto. Sinunod yun ni Henry. Ngunit kinabukasan, walang nagbago sa apartment. Nandoon pa rin ang mga gamit ni Kimberly. Walang palatanda ang umalis siya. Hindi rin siya matawakan. Sinubukan ni Henry na kontakin ang nobyo nitong si Rafael Fernandez Rodriguez na siyang maghahatid sana kay Kimberly pa uwi. Ngunit hindi rin ito sumasagot. Ang sabay na pagkawala ng dalawa ay nagdulot ng matinding pag-aalala. Kaya't nagtungo si Henry sa tinitirhan ni Rafael. Tinawag niya ito at pinindot ang doorbell, ngunit walang sumasagot. Tahimik ang loob, walang kahit anong galaw. Humingi siya ng tulong sa mga otoridad. Ngunit sinabi sa kanya na pareho na silang nasa hustong gulang at maaaring umalis ng kusa. Wala raw sapat na dahilan para agad mag-imbestiga. Ngunit kilala ni Henry ang kanyang pamangkin. Hindi ito nawawala ng walang paalam at palaging nakikipag-ugnayan. Ngayon, dalawang tao ang hindi matagpuan. Isang dalagang inaasahang uuwi at ang lalaking maghahatid sana sa kanya. Ano ang nangyari sa pagitan nila noong gabing yun? Sino si Kimberly bago siya mawala? Si Kimberly Karen Mota de Oliveira ay ipinanganak sa Manakimba, isang maliit na bayan sa Amazonas. Lumaki siya kasama ang dalawa niyang nakababatang kapatid na lalaki. Bilang nag-iisang babae, napakalapit niya sa kanyang ina na si Nila na dati ring sumali sa mga beauty pageant. Suportado ng kanyang ina ang kanyang interes mula sa unang runway walk, photoshoot hanggang sa mga patimpalak. Noong 2019, ginawaran siya ng titulong Miss Manakimba at naging finalist sa Miss Amazonas. Malaking hakbang ito para sa isang dalaga mula sa maliit na bayan. Ngunit hindi lang pagmumodelo ang kanyang pinagtutuunan. Alam ni Kimberly na hindi palaging sigurado ang mundo sa fashion. Kaya't sabay niyang pinili ang pag-aaral sa dentistry. Ito ang dahilan ng kanyang paglipat sa Manaus, kung saan siya tumira kasama ang tiyuhin niyang si Henry. Pinagsabay niya ang kolehiyo, pagsasani sa pageant, personal na pag-unlad ng walang reklamo, masipag, disiplinado, at may malinaw na direksyon sa buhay. May dalawang landas si Kimberly na maaari sanang tahakin hanggang sa bigla siyang mawala. Hindi na niya nagawang sundan ang alinman sa mga yon. Biglang nagbago ang takbo ng buhay ni Kimberly nang pumasok si Rafael Fernandez Rodriguez sa kanyang buhay. Nang una silang magkita, 31 years old si Rafael. Isa siyang court analyst na may maayos na trabaho at kilala bilang edukado at profesional. Ilang taon bago yon, dumaan siya sa hiwalayan at lumipat sa Manaus noong 2017 upang magsimulang muli. Sa panlabas, mukha siyang kumpiyansa, porsigido sa karera at maingat sa kanyang reputasyon. Ngunit minsan, ang ganitong imahe ay nagtatako ng mas malalim na problema. Kalaunan, lumabas na matagal nang alam ni Rafael ang tungkol kay Kimberly bago pa sila magkita ng personal. Sinusubaybayan niya ang social media nito. Pinapanood ang mga post at paghahanda sa mga kompetisyon. Lingid sa kaalaman ni Kimberly, tahimik lang siyang nagmamasid, hindi nagkukomento o nagpaparamdam. Nagkita sila nang hindi inaasahan sa isang club sa Manaus. Kasama ni Kimberly ang kanyang mga kaibigan nang lapitan siya ni Rafael. Inalok ng inumin at niyaya siyang sumayaw. Magalang siyang tumanggi dahil ayaw niyang magsimula ng anumang relasyon sa ganoong lugar. Ngunit hindi ito agad tinanggap ni Rafael. Kinabukasan, bigla na lang siyang lumitaw sa digital na buhay ni Kimberly. Naglalike ng mga lumang litrato, nagpapadala ng mga mensahe at pilit na sinisimula ng usapan. Kalaunan, nakuha niya ang numero ni Kimberly at nagsimulang mag-text sa WhatsApp. Paulit-ulit na humihingi ng sagot. Unti-unting nagkaroon ng komunikasyon, pero malinaw na siya ang laging nag-uumpisa. Hindi naman nagresibo ang kilos niya noong una. Ngunit
at kitang-kita ang pagiging porsigido. Matapos ang ilang personal na pagkikita, agad niyang iminungkahi na seryosohin ang relasyon. Pagsapit ng March 2020, opisyal na silang magkasintahan. Gayunpaman, may mga detalye sa simula pa lang na nagtutulot ng pagdududa. Gaano ba niya sinadyang buuin ang relasyon yun? Isa lang ang malinaw, pumasok si Rafael sa buhay ni Kimberly nang tahimik at may kumpiyansa. Kaya wala agad nakapansin ng anumang babala. Pagkatapos nilang magsimulang mag-date, sa una ay tila maayos ang lahat. Ngunit hindi nagtagal, nagsimulang lumitaw ang mga problema. Hindi pala siya ang taong inaakala ni Kimberly. Mabilis at matindi ang pagsulpot ng selos. Palagi niyang chinecheck ang cellphone ni Kimberly, mga contacts, mensahe, pati ang mga litrato. Gusto rin niyang putulin nito ang komunikasyon sa lahat ng lalaki, kaibigan man, kaklase o kahit kamag-anak. Pati social media ay pinakialaman niya. Madalas niyang punahin ang mga litrato ni Kimberly. Sinasabing masyadong lantad at iginiit na kailangan muna ng pahintulot niya bago ito mag-post. Paulit-ulit din ang mga tanong. Nasaan ka? Sinong kasama mo? Anong oras ka uuwi? Habang tumatagal, lalo itong nagiging masyadong mapanghimasok. Kapag nagkakaroon ng pagtatalo, sinusubukan ni Rafael na ayusin ang lahat sa pamamagitan ng magagarang hapunan, regalo at bulaklak. Sa una, epektibo yon, pero hindi nito binago ang kanyang ugali. Napansin ni Kimberly ang paulit-ulit na siklo. Kontrol tapos lambing at uulit na naman. Ibinahagi niya ang kanyang nararamdaman sa mga malalapit na kaibigan. Inamin niyang nahihirapan na siya. Para sa kanya, nagiging hindi na maganda ang relasyon. Sobrang siloso, kontrolado ang kilos, at hindi na siya komportable sa mga limitasyong ipinipilit sa kanya. Hindi pa man matagal ang kanilang relasyon, hindi pa niya naranasan ang ganitong klaseng pressure noon. Pagsapit ng kalagitnaan ng tagsipol, nagpa siya si Kimberly na tapusin na ang lahat. Hindi agad sinabi ni Kimberly kay Rafael ang kanyang desisyon. Sa halip, naghihintay siya ng tamang pagkakataon. Umaasang makakaalis ng walang gulo, ngunit hindi dumating ang sandaling yun. Noong May 10, 2020, araw ng mga ina, sinimula ni Kimberly ang umaga sa isang taus-pusong post sa Instagram. Ibinahagi niya ang litrato nila ng kanyang ina na si Nila, kasama ang maikling mensahe tungkol sa kung gaano niya ito pinahahalagahan, kung gaano niya ito namimiss, at kung gaano kahirap ipagdiwang ang araw na yon nang magkahiwalay. Wala namang kakaiba sa post, walang sinyalis ng problema, kundi simpleng pangungulila lamang. Sanay si Kimberly na magbahagi ng ganitong mga sandali sa kanyang mga taga-subaybay. Makaraan ng ilang oras, lumabas siya upang mag-jogging. Kasama niya ang tiyuhin niyang si Henry, ilang kaibigan nito at si Rafael. Sa isang pampublikong parke sa Manaus, ginanap ang takbuhan. Ayon kay Henry, wala siyang napansing kakaiba sa kilos ng magkasintahan. Walang pagtatalo, walang tensyon, at walang kahina-hinalang galaw. Sa panlapas, mukhang normal lang lahat, at iyon ang mahalagang punto. Ang itsura sa labas ay hindi tugma sa tunay na nangyayari. Madalas, ang ganitong agwat ang dahilan kung bakit hindi agad napapansin ng mga papala. Pagbalik sa bahay matapos ang jogging, naghanda si Kimberly upang makipagkita sa isang kaibigan. Sinabi niya kay Henry nang kakabihin siya at nakiusap na iwang bukas ang pinto para hindi na siya makagising. Para kay Henry, normal lang yun. Sanay si Kimberly na magbalanse ng pag-aaral, paghahanda sa mga kompetisyon at personal na gawain. Kaya madalas talaga siyang umuuwi ng hating gabi. Bandang 10:30 ng gabi, nag-text muli si Kimberly kay Henry. Sinabi niyang gagabihin pa rin siya at si Rafael ang maghahatid sa kanya pa uwi. Maayos at kalmado ang tono ng mensahe. Sumagot si Henry na iiwan niyang bukas ang pinto at nagpaabot ng pagbati ng magandang gabi. Yun na ang huling mensaheng na ipadala mula sa cellphone ni Kimberly. Pagkatapos noon, tumigil na ang lahat ng komunikasyon. Wala nang balita mula kay Kimberly at Rafael. Madaling araw ng May 12, 2020, bandang 4:30 ng madaling araw, sa pilitang pumasok ang pulisya ng Manaus
sa apartment ni Rafael. Nangyari ito matapos igiit ng pamilya ni Kimberly ang agarang pagpasok dahil matagal nang walang sagot mula sa dalawa. Kinailangang sirain ang pinto upang makapasok. Sa unang sandali pa lang sa loob, malinaw na hindi ito simpleng kaso ng pagkawala. Sa silid-tulugan natagpuan ang katawan ni Kimberly na natatakpan ng kumot. Sa sahig sa ilalim nito, may bakas ng dugo pati mga yapak sa paligid. Sa balkonahin naman, may natagpo ang kutsilyo sa kusina na may tuyong dugo. Sa pagsusuri ng mga fingerprints, lumabas na matapos tumigil ang mga mensahe ni Kimberly, iisang tao na lamang ang nananatili sa loob ng apartment. Napansin din ng mga otoridad na sobrang lamig ng loob ng unit. Nakaset ang air conditioner sa pinakamalamig na antas. Kalaunan, kinumpirma ng mga eksperto na ang ganitong lamig ay maaaring magpabagal sa mga unang pagbabago sa katawan matapos ang kamatayan. Ipinahiwatig nito na may ginawang hakbang upang maantala ang pagkakatuklas sa nangyari. Nang matagpuan ang katawan ni Kimberly, agad na ibinasura ang naunang haka-haka ng pulisya na pareho lamang silang nawawala. Naging malinaw na hindi siya umalis ng apartment at doon nagsimulang tumuon ng investigasyon sa isang kriminal na pangyayari. Opisyal na muling inuri ang kaso bilang isang krimen at si Rafael ang itinuturing na pangunahing suspect. Ang kanyang pagkawala sa apartment, malinaw na palatandaan ng pag-alis at ang kawalan ng pagkikipag-ugnayan sa pamilya o mga otoridad ay lalo pang nagpatibay sa hinalang sinadya niyang tumakas. Bandang 6:00 ng umaga, kinumpirma ng mga pulis sa publiko ang natuklasan at agad inilunsad ang malawakang operasyon upang mahanap si Rafael. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng investigasyon ay ang pagsusuri sa CCTV ng gusali. Makikita sa mga security camera ang eksaktong sandaling pumasok sina Kimberly at Rafael sa residential complex bandang 11:00 ng gabi. Maayos ang kanilang lakad papasok sa lobby, walang pagmamadali, walang tensyon at walang sinyalis ng alitan. Kinumpirma rin ito ng elevator camera. Kalmado ang kilos, walang mainit na pagtatalo. Pagkatapos noon, walang ibang makikita kundi isang bakanting hallway. Mula sa sandaling yon hanggang 1:30 ng madaling araw, walang anumang galaw. Makalipas ang halos 3 oras, muling bumukas ang pinto ng elevator. Sa pagkakataong ito, si Rafael na lamang ang lumabas. Maayos at kontrolado ang kanyang lakad, walang bakas ng panik. Maingat niyang isinara ang pinto ng gusali at sinikurong nakakandado ito bago tuluyang umalis. Dito napukaw ang pansin ng mga investigador. Sa buong footage, hindi kailanman nakita si Kimberly na lumabas ng gusali. Walang kuha sa hallway, lobby o elevator. Ang huling kumpirmadong sandali ng kanyang presensya ay ang pagpasok niya kasama si Rafael bandang 11:00 ng gabi. Ang pag-alis ni Rafael mag-isa ng 1:30 ng madaling araw ay malinaw na palatandaang hindi maaaring baliwalain. Sa ganitong mga kaso, kapag may pumasok ngunit hindi na nakita pang lumabas, yon ang nagiging pundasyon ng muling pagbubuo ng mga pangyayari. Matapos matagpuan ang katawan ni Kimberly, tinansya ng mga forensic experts ang oras ng pagkamatay batay sa kondisyon ng katawan, temperatura at haba ng pananatili nito sa malamig na kapaligiran. Ang resulta ay tumugma sa pagitan ng oras ng kanilang pagpasok sa gusali at ng pag-alis ni Rafael ng mag-isa. Nabuo ang isang malinaw at pare-parehong timeline. Ang mga nangyari sa loob ng apartment ay nalaman lamang matapos maaresto si Rafael. Sa kanyang salaysay, sinabi niyang bumalik sila ni Kimberly sa apartment at sa simula ay maayos ang lahat. Maya-maya, naligo raw si Kimberly at naiwan ang kanyang cellphone sa silid. Doon niya ito sinuri. Binuksan niya ang mga mensahe at iba't ibang apps at may nakita siyang mga usapan sa ibang lalaki na para sa kanya ay hindi katanggap-tanggap. Ayon sa kanya, yon ang naging mitsa ng mga sumunod na pangyayari. Pagkatapos nito, sinabi niyang nagtungo siya sa kusina. Kumuha ng pinakamalaking kutsilyo at itinago ito sa kanyang damit.
Hindi niya tinukoy kung gaano katagal ang ginugol niya rito. Ngunit malinaw na hindi ito basta bugso ng damdamin. Nang lumabas si Kimberly mula sa banyo at humiga sa kama, hinarapan niya ito tungkol sa mga mensahe. Ayon sa kanyang pahayag, itinanggi ni Kimberly ang anumang ibang relasyon. Doon nagsimula ang pagtatalo. Sa kanyang salaysay, walang detalyeng emosyonal. Sinabi lamang niyang ginamit niya ang kutsilyo at nagtamo si Kimberly ng mga sugat sa leeg at tiyan. Mga sugat na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Matapos mawalan ng buhay si Kimberly, sinabi ni Rafael na sinubukan niyang ilipat ang katawan upang itago ang nangyari. Ngunit nang makita niyang kumakalat ang dugo sa sahig, tumigil siya. Tinakpan niya si Kimberly ng kumot at iniwan ito sa sahig ng silid. Upang mabawasan ang amoy at mapabagal ang mga unang pisikal na pagbabago, ibinaba niya ng husto ang temperatura ng air conditioner at lumabas ng kwarto. Ang detalyeng ito ay kalaunang naging mahalagang bahagi ng imbestigasyon. Ang ganitong mga kilos ay bihirang mangyari ng walang pag-iisip. Karaniwan ito ay mga desisyong may layuning kontrolin ang mga susunod na mangyayari. Bago tuluyang umalis sa apartment, kinuha ni Rafael ang cellphone ni Kimberly at itinapon ito sa isang masukal na lugar sa labas ng lungsod. Layunan nitong pahirapan ang mga otoridad na matunton ang kanyang lokasyon o masuri ang kanyang mga mensahe. Gayunpaman, muling nabuo ang kanyang galaw sa tulong ng mga kamera at iba pang datos. Ang mga pag-amin na ito ang tanging direktang salaysay ng mga nangyari sa loob ng apartment. Walang ibang saksi. Pinagsama ng mga investigador ang kanyang pahayag at ang pisikal na ebidensya upang mabuo ang malinaw na timeline ng mga pangyayari. Matapos ang krimen, umalis si Rafael sa apartment at tinawagan ang kanyang ama na si Melton Rodriguez. Sa tawag na yon, inamin niya ang kanyang ginawa. Ayon sa mga tala ng kaso, mahigpit siyang hinimok ng kanyang ama na sumuko agad sa mga otoridad. Yun na pala ang huling pag-uusap nila. Makalipas ang ilang sandali, pumanaw ang kanyang ama. May dalawang ulat tungkol sa sanhi ng pagkamatay nito. May nagsasabing nangyari ito sa rilis ng tren, habang ang iba naman ay nagsasaad ng biglaang pagbagsak ng kalusugan dahil sa matinding pagtaas ng presyon ng dugo. Walang opisyal na konklusyong inilapas ang investigasyon. Habang hinaharap ng pamilya ang trahedya, nagtungo naman si Rafael patungo sa hangganan. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at tumaan sa BR 174 highway. Kalaunan nakuhanan siya ng mga kamera na mabilis magmaneho. Hanggang sa makunan ang kanyang sasakyang tumaob malapit sa lugar ng kakara. Ayon sa pulisya, nawalan siya ng kontrol sa isang kurbada at bumaliktad ang sasakyan. Nakalabas siya sa nasirang sasakyan at ipinagpatuloy ang pagtakas ng naglalakad. Pagkatapos nito, sumakay siya ng taxi, nagtungo sa bangko at nag-withdraw ng halagang inaakala niyang sapat para punduhan ng kanyang pagtakas. Ipinagpatuloy niya ang biyahe hanggang makarating sa Boa Vista, isang lungsod malapit sa hangganan ng Venezuela, kung saan muli siyang nag-withdraw ng pera. Malinaw ang kanyang balak, tumawid ng hangganan at tuluyang mawala. Ngunit noong May 2020, mahigpit ang mga health checkpoint dahil sa pandemya. Sa isa sa mga checkpoint, tinangka siyang irehistro ng mga opisyal dahilan upang hindi siya makatawid dahil hindi siya pinayagan. Matapos ang napigong pagtatangka, pumasok si Rafael sa isang masukal na kagubatan lampas sa checkpoint at nagtayo ng pansamantalang masisilungan gamit ang mga sanga at anumang materyales na kanyang makita. Pagkatapos nito, gumawa siya ng desisyong ikinagulat maging ng mga investigador. Umarkila siya ng ilang lokal na lalaki upang magbigay ng proteksyon habang siya ay nagtatago sa kagubatan. Ang malinaw na konklusyon dito ay ito, hindi panandalian ang kanyang pagtakas. Ang pagkuha ng proteksyon, pag-ipon ng pera at pagtatayo ng taguan sa gubat ay nagpapahiwatig na handa siyang manatiling nagtatago sa loob ng mahabang panahon. Matapos matagpuan ang katawan ni Kimberly, may mga residente ang nagbigay ng tip sa pulisya. May isang taong napansing nagtatago sa kagubatan malapit sa hangganan.
Itinuro nila ang lokasyon ng isang pansamantalang kupo sa mas malalim na bahagi ng gubat. Batay sa impormasyong ito, nagpadala ang mga otoridad ng isang espesyal na unit upang magsagawa ng paghahanap. Nang lapitan ng mga otoridad ang pansamantalang taguan, hinarang sila ng 6 na lalaki. May hawak silang mga itak at iginiit na may binabantayan silang tao sa loob. Naging tensyonado ang sitwasyon. Nanatili silang may distansya, ngunit tumangging padaanin ng mga pulis. Nang ipaliwanag ng mga otoridad na naghahanap sila ng isang sospek sa mabigat na krimen, saka lamang tumigil ang pagtutol. Ayon sa mga bantay, hindi raw nila kilala ang taong kanilang pinoprotektahan at ginagawa lamang nila ang trabahong binayaran sa kanila. Sa loob ng taguan, natagpuan si Rafael. Hindi siya tumakas, hindi lumapan, at maayos na inaresto. Inilabas siya mula sa kagubatan at dinala sa lokal na presinto bago ibinalik sa Manaus. Sa mga kuha ng pag-aresto, makikita siyang kalmado, tahimik at walang hinihingi. Sa presinto, ibinigay ni Rafael ang kanyang unang opisyal na pahayag. Inamin niya ang krimen at inulit ang kanyang salaysay. Sinasabing ito raw ay bugso ng matinding galit matapos niyang makita ang laman ng cellphone ni Kimberly. Iginiit niyang wala siyang planong masama at nadala lamang ng emosyon. Ngunit taliwas dito ang ebidensyang hawak ng mga investigador. Sa pagpili ng sandata, ang mga hakbang upang maantala ang pagkakatuklas at ang pagsira sa cellphone ni Kimberly ay malinaw na nagpapakita ng sinadyang mga desisyon. Dito naging kapansin-pansin ang malaking salungatan. Hindi tugma ang kanyang sinasabing bugso ng damdamin sa kanyang maingat na mga kilos. Dahil dito, nagduda ang mga otoridad sa kanyang katapatan. Matapos maitala ang kanyang pag-amin, isinapasa ang kaso sa tanggapan ng taga-usig at sinimulan ang paghahanda para sa paglilitis. Naantala ang proseso dahil sa pandemya at humiling ang kampo ni Rafael ng psychiatric evaluation. Sinasabing hindi siya angkop manakot. Tumagal ng ilang buwan ng pagsusuri. Ngunit idiniklara ng mga eksperto na siya ay may sapat na pag-iisip upang managot sa batas. 9 na saksi ang tumistigo sa mga pagdinig. Kabilang dito ang isa sa mga dating partner ni Rafael na nagpatunay sa kanyang kasaysayan ng matinding selos at pagkontrol kahit bago pa niya makilala si Kimberly. Inilahad ng mga investigador ang detalyadong deconstruction ng krimen, ang timeline, CCTV footage, forensic findings at ang sariling pag-amin ni Rafael. Noong huling bahagi ng October 2021, inilabas ng korte ang hatol. 14 years na pagkakakulong. Para sa pamilya ni Kimberly, ito ay isang mabigat na sandali. Ngunit lalo pang bumigat ang araw. Nang ilang oras lamang matapos ang hatol, pumanaw ang kanyang ina na si Nila matapos ang mahabang laban sa karamdaman. Ang pagkakasabay ng mga pangyayaring ito ay nagdagdag ng matinding dalamhati sa trahedya. Halos iisa ang naging reaksyon ng publiko. Marami ang nagsabing hindi makatarungan at kulang ang parusa. Umulan ng puna sa social media laban sa pagiging maluwag ng batas. Karaniwang lumalabas ang ganitong galit kapag may malinaw na agwat sa bigat ng krimen at sa ipinataw na hatol. Isinagawa ang libing ni Kimberly sa kanyang bayan. Mahigit 200 katao ang dumalo. Pamilya, mga kaklase, malalapit na kaibigan at mga kababayang nakakakilala sa kanya mula sa mga lokal na patimpalak. Kasama ng kabaong ang tiyuhin niyang si Henry patungo sa himlayan. Bitbit ang bigat ng dalamhating nararamdaman ng lahat. Samantala, naglabas ng pahayag ang ina ni Rafael. Sinasabing nabulag lamang daw ang kanyang anak ng pagmamahal at hindi nararapat husgahan ng mabigat. Nagdulot ito ng matinding reaksyon. Para sa pamilya ni Kimberly, ang pahayag na iyon ay tila pagtatangkang ipaliwanag ang isang hindi kailanman dapat ipaglaban o ipagtanggol. Noong 2023, binawasan ng 8 buwan ang sentensya ni Rafael dahil sa isang pagkakamali sa bilang ng korte. Ang balitang ito ay muling nagdulot ng matinding galit mula sa publiko. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na lamang emosyon ang nangingibabaw. Marami ang nagturo sa mas malalim na problema, ang pagiging maluwag ng mga parusa sa ganitong uri ng mga kaso. Para sa pamilya Muda de Oliva,
Hindi lang ito isang trahedya kundi isang dobleng pagkawala. Nawalan si Kimberly at makalipas lamang ang ilang araw, pumanaw ang kanyang ina na hindi man lang nasilayan ang ganap na hustisya. Ang magkasunod na pangyayaring ito ang nananatiling isa sa pinakamabigat at pinakamasakit na bahagi ng buong kaso. Maraming salamat po sa panonood. Kung hindi naman po kalabisan, paki-like at subscribe po sa aking channel, and as always, keep safe everyone.